Hello at maligayang pagdating. Bago tayo magsimula, gusto kong may gawin ka muna ngayon mismo, mag-type sa comment section kung saan ka nanonood. Seryoso ako. Gusto kong malaman kung nanonood ka mula sa iyong bahay, opisina, lungsod, o kahit anong bansa. Sige na, ilagay mo na sa comments. Maghihintay ako. At habang ginagawa mo yan, maglaan ka rin ng sandali para mag-subscribe sa channel na ito, Gintong Sustansya. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications, dahil ang matututuhan mo ngayon ay maaaring literal na magbago ng paraan ng pagtrabaho ng iyong atay at magpabuti ng iyong kalusugan sa mga paraang hindi mo inaakalang posible. Maniwala ka sa akin, ang video na ito ay ginawa lalo na para sa iyo. Ngayon, ito ang dahilan kung bakit kailangan mong panoorin ang video na ito hanggang dulo. Kapag umalis ka ng maaga, mamimiss mo ang bahagi na maaaring pinakamahalaga para sa iyong kalusugan. Kapag nanatili ka hanggang dulo, matutuklasan mo. Bakit ang fatty liver disease ay tahimik na nakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo nang hindi nila namamalayan? Bakit karamihan sa mga doktor ay nakatuon lang sa sintomas at hindi sa tunay na ugat ng pag-ipon ng taba sa atay? At pinakamahalaga, ang isang karaniwang prutas na malamang ay kilala mo na napatunayang siyentipiko na tumutulong sa atay na maglabas ng taba ng natural, magpataas ng enerhiya, at magpabuti ng metabolismo. Kung seryoso ka sa iyong kalusugan at naniniwala kang ang kaalaman ay makapagliligtas sa iyo mula sa maraming taon ng karamdaman, mag-comment ng saya ngayon mismo. Huwag ka lang manood ng tahimik, ipaalam mo sa akin na nandito ka. Makinig ka. Ang iyong atay ang pinakamasipag na organo ng iyong katawan. Nililinis nito ang dugo, nagpoproseso ng taba, kumokontrol ng asukal, nag-aayos ng hormones, at literal na pinananatili kang buhay araw-araw. Pero kadalasan, inaabuso at binabaliwala ito. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong abuso ay humahantong sa fatty liver disease, na ngayon ay isa sa pinakakaraniwan ngunit pinakahindi nauunawa ang problema sa kalusugan sa buong mundo. Ito ang totoo, maaaring wala kang nararamdamang sakit. Maaaring wala ka ring nakikitang malinaw na sintomas. Pero sa loob ng iyong katawan, nahihirapan na ang iyong atay. Nag-ipon ito ng taba, dumarating ang pamamaga, at kung walang magbabago, maaari itong humantong sa seryosong problema sa kalusugan. Kaya napakahalaga ng ibabahagi ko sa video na ito. Sa pagtatapos ng video na ito, hindi mo lang malalaman ang prutas na makatutulong sa natural na paglilinis ng iyong atay, kundi mauunawaan mo rin kung paano ito gumagana, paano ito gamitin ng tama, at paano ito isasama sa isang pamumuhay na sumusuporta sa kalusugan ng iyong atay. At may gusto akong ipangako mo sa akin, kung may punto sa video na ito na sumasang-ayon ka, huwag ka lang tumango. Mag-comment ng Laya. Gusto kong maging interactive ito. Gusto kong makipag-ugnayan ka. Ipaalam mo sa akin na natututo ka, na isinasagawa mo ang natutunan, at na pinahahalagahan mo ang iyong kalusugan. Kaya muli, saan ka nanonood? E-type mo na ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa Gintong Sustansya, dahil lahat ng nasa video na ito ay dinisenyo para magbigay sa iyo ng praktikal at makapagbabagong kaalaman sa buhay. Manatili ka sa akin. Ipinapangako ko, sa pagtatapos ng video na ito, titignan mo ang isang simpleng prutas sa iyong kusina, isang bagay na libo-libong beses mo nang nakita, at mapagtatanto mo na may kapangyarihan pala itong tumulong sa iyong atay na maglabas ng taba, magpataas ng enerhiya, at protektahan ang iyong kalusugan ng natural. Kung nakakatuwa iyon para sa iyo, kung may saysay iyon, mag-comment ng Laya. At ngayon, simulan na natin. Ang iyong atay ang tahimik na bayani ng iyong katawan. Araw-araw, patuloy itong nagtatrabaho ng walang reklamo. Ito ang pangunahing detox factory ng iyong katawan, at kung wala ito, hindi gagana ng maayos ang iba pang bahagi ng katawan. Sinasala nito ang mga lason sa dugo, pinoproseso ang taba, gumagawa ng mahahalagang protina, nag-imbak ng enerhiya, nagre-regulate ng hormones, at tumutulong para maging maayos ang iyong pagtunaw ng pagkain. Isipin mo ang isang pabrika na tumatakbo 24 paghahati 7,
tinatanggap ang lahat ng dumarating, ang mabuti, ang masama, at ang hindi ka nais-nais, at sa kabila nito ay patuloy pa ring gumagana. Iyan ang iyong atay. Pero ito ang katotohanang hindi alam ng karamihan, inaabuso natin ang organ na ito araw-araw. Pinapakain natin ito ng mga pagkaing processed, matatamis, pinirito, at puno ng kemikal. Nilalaktawan natin ang pagkain o kumakain sa hindi regular na oras. Umiinom tayo ng alak o energy drinks na iniisip nating walang masamang epekto. At habang nangyayari ang lahat ng ito, tahimik na nahihirapan ang ating atay na makasabay. Nagbabala ang mga eksperto tulad ni A. Robert Lustig, isang kilalang pediatric endocrinologist, na ang fatty liver disease ay hindi dulot ng taba lamang. Ito ay resulta ng sobrang asukal at insulin resistance. Ibig sabihin, sa tuwing umiinom ka ng soft drinks, kumakain ng matatamis na merienda, o nakakakuha ng nakatagong asukal mula sa processed foods, napipilitang mag-imbak ang iyong atay ng mas maraming taba kaysa sa kaya nito. Sa paglipas ng panahon, naiipon ang taba, nagkakaroon ng pamamaga ang atay, at nagsisimulang mabuo ang kondisyong tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. At ang nakakatakot na bahagi. Tahimik itong nagsisimula. Maaari kang makaramdam na maayos ka lang, kahit malusog pa nga. Maaaring nag-ehersisyo ka o healthy ang pagkain mo sa karamihan ng oras. Pero sa loob ng iyong katawan, nahihirapan na ang iyong atay. Bawat sobrang kutsara ng asukal, bawat late night snack, bawat processed na pagkain ay dagdag na pasanin. Kapag ito ay nagpatuloy, hindi lang ito mananatiling fatty liver. Maaari itong mauwi sa pamamaga, fibrosis, at kahit cirrhosis. Ngayon, isipin mo ito, literal na pasa ng iyong atay ang iyong kalusugan. Kapag nahihirapan ito, naapektuhan ang iyong metabolismo, antas ng enerhiya, at maging ang iyong malinaw na pag-isip. Maaari mong maranasan ang pagod na hindi nawawala, brain fog, matigas na taba sa tiyan, o problema sa pagtunaw ng pagkain. Ito ang mga baka signal ng iyong atay. Tinatawag ni A. Mark Heman, isang nangungunang eksperto sa functional medicine, ang atay bilang ugat ng modernong metabolic disease. At tama siya. Kapag nabibigatan ng atay, nagsisimula ang sunod-sunod na problema sa katawan, mula sa mataas na kolesterol hanggang insulin resistance, mula sa hormonal imbalance hanggang sa mahinang detoxification. Para itong domino effect. At narito ang hindi alam ng karamihan, kayang pagalingin ng atay ang sarili nito, basta mabigyan ang tamang suporta. Hindi tulad ng ibang organs, may kahanga-hangang kakayahan ang atay na mag-regenerate. Hindi hatol sa kamatayan ang fatty liver disease. Hindi mo kailangang hintayin na lumala ang sintomas bago kumilos. Kapag umaksyon ka ngayon, maaaring makabawi ang iyong atay, bumalik sa normal ang metabolismo, at maramdaman mong muli ang sigla. Pero ito ang mahalagang punto, ang suportang kailangan ng atay ay nagmumula sa araw-araw mong ginagawa. Hindi sa pills, hindi sa mga gimmick. Tumutugon ang atay sa tunay na pagkain, sapat na tubig, bawas na asukal, at tamang pagbabago sa pamumuhay. At iyan mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng ibabahagi ko sa video na ito. Dahil sa loob mismo ng iyong kusina ngayon, may isang simpleng prutas na napatunayang siyentipiko na tumutulong sa atay na sunugin ang taba sa halip na imbak ito. Nakababawas ito ng pamamaga, nagbabalanse ng metabolismo, at pinoprotektahan pa ang iyong atay laban sa pinsala. At karamihan ng tao ay araw-araw itong dinaraanan nang hindi alam ang kapangyarihan nito. Kung medyo nakakaramdam ka na ng pag-aalala, kung parang humihigpit ang dibdib mo sa pag-isip tungkol sa kalusugan ng iyong atay, mag-comment ng Leia. Ipaalam mo sa akin na nakikinig ka, dahil ito na ang sandaling maaaring magbago ang direksyon ng iyong kalusugan. Ngayon, isipin mo ang iyong atay na parang baradong filter ng coffee machine. Araw-araw, naiipon ng dumi at taba. Habang mas pinapabayaan ito, mas lumalala ang problema. Pero isipin mo kung maaari mong linisin ang filter na iyon, natural, ligtas, at tuloy-tuloy, nang walang matapang na chemical o extreme na diet. Iyan mismo ang maaaring gawin ng prutas na ito.
Kaya habang nagpapatuloy ang video na ito, makinig kang mabuti. Hindi lang sa mismong prutas, kundi sa dahilan kung bakit nahihirapan ang iyong atay. Ang pag-unawa sa problema ang unang hakbang sa solusyon. At kung sang-ayon ka na mas karapat-dapat ng mas maayos na pag-alaga ang iyong atay, na panahon na para itigil ang pag-abuso sa iyong katawan at simulan ang pag-ayos nito, mag-comment ng saya ngayon mismo. Manatili ka sa akin. Ipapaliwanag ng mga susunod na bahagi kung paano nabubuo ang fatty liver, bakit ang asukal ang pinakamalaking kaaway ng iyong atay, at kung paano ang mga simpleng, natural na pagpili ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa loob lamang ng ilang linggo. Handa nang gumaling ang iyong atay, kailangan mo lang itong bigyan ng tamang signal. Ang fatty liver disease ay madalas tawaging silent killer, at may napakagandang dahilan kung bakit. Hindi tulad ng ibang sakit na agad nagpaparamdam ng sakit o malinaw na sintomas, ang fatty liver ay dahan-dahang dumarating, halos hindi napapansin. Maaari kang makaramdam na maayos ka lang ngayon, pero sa loob ng iyong katawan, nahihirapan na ang iyong atay, nag-imbak ng taba, at nagpapadala ng mga banayad na babala na halos hindi na napapansin ng iyong katawan. Linawin ko ito, hindi sumisigaw ang fatty liver. Ito ay bumubulong. Kaya karamihan sa mga tao ay nalalaman lang na mayroon sila nito kapag malala na ang kondisyon. Ang mga sintomas, kung meron man, ay madalas malabo. Maaari kang palaging pagod kahit sapat ang tulog. Maaari kang magkaroon ng taba sa tiyan na ayaw mawala kahit nag-ehersisyo. Unti-unting dumarating ang brain fog. Bumabagalan ang pagtunaw ng pagkain. At minsan, ang tanging palatandaan ay resulta ng laboratory test, mataas na kolesterol o bahagyang pagtaas ng liver enzymes, at sasabihin mo sa sarili mo, wala lang yan. Pero may ibig sabihin yan. Ayon kay Mark Heman, ang fatty liver ay hindi lang problema ng atay, ito ay problema ng metabolismo. At kapag pinabayaan, maaari itong magsimula ng sunod-sunod na problema na apektado ang puso, lapay, pancreas, at maging ang utak. Dahil ang atay ay hindi lang taguan ng taba, ito rin ang nagre-regulate ng blood sugar, gumagawa ng mahahalagang protina, at nagde-detox ng mga nakapipinsalang sangkap. Kapag naiipon ng taba, naantala ang mga gawain ito, at buong katawan ang nagdurusa. Narito ang nakakagulat na katotohanan, hanggang 25% ng mga adulto sa buong mundo ay may ilang anyo ng fatty liver disease, at karamihan ay hindi nila alam. Iyan ay milyon-milyong taong naglalakad araw-araw na may ticking time bomb sa loob ng kanilang katawan. Mas nakakatakot pa. Marami sa kanila ay wala pang 50, mayroon pa nga sa kanilang 30 la o huling bahagi ng 20 la. Hindi na ito sakit na para lang sa matatanda, bunga ito ng modernong pamumuhay. Isipin mo ito. Ang iyong atay ay parang espongha. Kapag sobra ang asukal, processed na pagkain, o alak, ang esponghang iyon ay sumisipsip ng taba. Dahan-dahan, halos hindi mo namamalayan, ito ay napupuno. Lumolobo. Nahihirapang magproseso ng lason. Nagsisimula ang pamamaga. Sa paglipas ng panahon, bumababa ang bisa nito, bumabagal ang metabolismo ng katawan, at bumabagsak ang iyong enerhiya. Pakiramdam mo ay pagod, mabagal, minsan, kahit malungkot, at hindi mo alam na ang atay mo ang dahilan. Kung nagsisimula ka ng makaramdam ng pag-aalala, mag-comment ng laya ngayon mismo. Gusto kong malaman na nakikinig ka, dahil ito ay totoo at maaaring nangyayari na sa iyo o sa isang taong mahalaga sa iyo. Narito ang hindi alam ng karamihan, nababaligtad ang fatty liver. Tama ang narinig mo. Kapag maagap na natukoy, kayang ayusin ng atay ang sarili nito. Kayang bawasan ng taba, pabutihin ang enzyme levels, at ibalik ang kakayahan nitong mag-detox natural. Ngunit ang susi ay ang pag-unawa kung ano ang sanhi ng pag-ipon ng taba sa simula pa lang. At kadalasan, ang mga ugat nito ay mga bagay na araw-araw nating binabaliwala. Sobrang pagkain ng asukal o refined carbs. Madalas na pagkain ng processed o pinirito. Madalas na pag-inom ng alak. Kulang sa galaw o ehersisyo. Mahinang tulog o matinding stress.
Binibigyang diin ng mga eksperto tulad ni Jason Fung na ang insulin resistance ang pangunahing nagtutulak ng fatty liver. Kapag hindi tumutugon ng maayos ang mga cells ng katawan sa insulin, napipilitang mag-imbak ng mas maraming taba ang atay kaysa sa nararapat. Hindi ito maaayos ng panandaliang diet o kung ano-anong supplement, kailangan ito ng tuloy-tuloy at natural na suporta. At dito nadidismaya ang maraming tao. Iniisip nilang permanente ang fatty liver, na normal lang ito habang tumatanda. Pero mito yan. Ang totoo, ang iyong atay ay napakatatag. Kaya nitong gumaling kung bibigyan mo ng tamang signal. At isa sa pinakamakapangyarihang signal ay nagmumula sa pagkain, ang tamang pagkain sa tamang paraan. Ngayon, isipin mong kaya mong suportahan ang iyong atay ng natural, bawasan ang pag-ipon ng taba, at ibalik ang iyong enerhiya, walang matapang na kemikal, walang komplikadong routine. Iyan mismo ang tatalakayin natin sa video na ito. Sa dulo, malalaman mo ang tungkol sa isang karaniwang prutas na ipinakita ng agham na tumutulong sa atay na sunugin ang taba sa halip na iimbak ito, pabutihin ang insulin sensitivity, at bawasan ang pamamaga. Bago tayo makarating doon, sandali lang, isipin mo muna ang iyong kalusugan. Kung makakapagsalita ang iyong atay ngayon, malamang sasabihin nito. Nahihirapan na ako. Tulungan mo ako. Itigil mo ang pagpapakain sa akin ng mga bagay na nakasasakit, at simulan mong ibigay ang kailangan ko para gumana ng maayos. Ito na ang oras para makinig, hindi bukas, hindi sa susunod, kundi ngayon. Kung tumatama ito sa iyo, kung napapaisip ka na mas karapat-dapat ng mas maayos na pag-aalaga ang iyong katawan, mag-comment ng Leah. Ipaalam mo sa akin na handa ka ng kontrolin ang kalusugan ng iyong atay, dahil ang pananahimik ay hindi makapaglulutas ng problema. Sa susunod na bahagi, ibubunyag na natin ang prutas na makatutulong sa iyong atay na maglabas ng taba ng natural, ipapaliwanag kung paano ito gumagana sa antas ng cells, at kung bakit mas makapangyarihan ito kaysa sa iniisip ng karamihan. Manatiling nakatutok. Makinig ng mabuti. Naghihintay ang iyong atay na kumilos ka. Ngayon, narito na tayo sa bahaging matagal mo nang hinihintay, ang prutas na makatutulong sa iyong atay na maglabas ng taba ng natural. Hindi ito kakaiba. Hindi rin ito mahal. Ilang beses mo na itong nakita sa iyong kusina. Pero karamihan ng tao ay tuluyang binabaliwala ito. Ang prutas na yon ay suha, grapefruit. Grapefruit. Ang parehong prutas na maaaring hindi mo pinapansin tuwing almusal o nilalampasan lang sa grocery. Pero ito ang totoo, ang grapefruit ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na kasangkapan para sa kalusugan ng atay na natuklasan ng agham. At hindi ito basta haka-haka, may matibay itong batayan sa pananaliksik. Ang grapefruit ay naglalaman ng tinatawag na naringenin, isang malakas na antioxidant na direktang nakaapekto sa paggana ng atay. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang naringenin ay ina-activate ang mga enzyme sa atay na tumutulong dito na sunugin ang taba sa halip na imbak ito. Para itong pag-flip ng switch sa iyong atay, mula sa fat storage mode papunta sa fat burning mode. Napakahalaga nito dahil ang fatty liver ay hindi basta nangyayari. Nabubuo ito kapag bumabagal ang natural na kakayahan ng atay na magsunog ng taba, kaya nagsisimula itong mag-ipon sa halip na magproseso. Pero hindi lang naringenin ang benepisyo ng grapefruit. Ito ay mayaman sa vitamin E na sumusuporta sa mga detoxification enzymes ng atay. Ang mga enzyme na ito ang tumutulong sa katawan na i-neutralize ang mapaminsalang sangkap, ilabas ang mga lason, at bawasan ang pamamaga. At ang pamamaga ay isang malaking problema sa fatty liver. Kapag namamaga ang atay, hindi ito gumagana ng maayos at patuloy lang ang pag-ipon ng taba. Tinutugunan ng grapefruit ang dalawang problemang ito ng sabay, binabawasan nito ang pamamaga at pinapabilis ang metabolismo ng taba. At naroon pa ang fiber. Ang grapefruit ay mataas sa soluble fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal, nagpapatatag ng blood sugar, at sumusuporta sa maayos na pagtunaw ng pagkain. Napakahalaga nito dahil ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo ay isa sa pangunahing sanhi ng fatty liver.
Sa pamamagitan ng pagkontrol sa sugar absorption at insulin response, nabibigatan ng mas kaunti ang atay at napipigilan ang dagdag na pag-imbak ng taba. Himain natin ito sa mas simpleng paraan. Isipin mo ang iyong atay bilang isang pabrika. Kapag puno ito ng kalat at overloaded ng asukal at taba, bumabagal ang operasyon. Ang grapefruit ay parang tagapangasiwa na tumutulong mag-ayos, maglinis, at ibalik ang maayos na takbo ng pabrika. Ipinapakita ng mga pag-aaral na nailathala sa Journal of Nutrition na ang naringenin sa grapefruit ay hindi lang tumutulong sa metabolismo ng taba, nakababawas din ito ng triglycerides sa dugo, na direktang kaugnay ng pagbuti ng fatty liver. Ipinapakita rin ng iba pang pananaliksik na ang regular na pagkain ng grapefruit ay maaaring magpabuti ng liver enzyme levels at insulin sensitivity sa loob lamang ng ilang linggo. Kung nagsisimula ka ng ma-excite, mag-comment ng maya. Ipaalam mo sa akin na handa ka ng matutunan kung paano gamitin ang grapefruit para sa pinakamalaking benepisyo. Narito ang bahagi na madalas nagkakamali ang karamihan, hindi sapat ang basta pagkain lang ng grapefruit. Mahalaga kung paano mo ito kinakain. Ang sariwa at buong prutas ay mas epektibo kaysa sa processed juice. Ang mga nakaboteng juice ay madalas may dagdag na asukal o nawawalan ng mahahalagang sustansya dahil sa pagproseso. Ang pinakamainam na paraan ay kalahating grapefruit sa umaga, o sariwang piniga na katas na walang halong asukal, at mas mainam kung walang laman ang tiyan. Sa ganitong paraan, nakukuha ng atay ang pinakamalaking benepisyo sa oras na handa itong magsunog ng taba. Alam kong may ilan sa inyo ang nag-iisip, hindi ba masama ang asukal ng prutas sa atay? Karaniwang maling paniniwala yan. Ang asukal mula sa buong prutas ay ibang-iba ang epekto kumpara sa processed sugar. Ang fiber, bitamina, at antioxidants ng grapefruit ay pinoprotektahan ang atay habang tinutulungan itong magproseso ng taba. Hindi lang ito ligtas, nakagagamot pa. At narito ang kahangahangang bahagi, hindi lang taba ang tinatarget ng grapefruit. Sinusuportahan din nito ang detox pathways ng atay. Ibig sabihin, tinutulungan nitong ilabas ang mapaminsalang sangkap, bawasan ang oxidative stress, at palakasin ang kabuuang paggana ng atay. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong pabutihin ang iyong enerhiya, linaw ng isip, pagtunaw ng pagkain, at maging ang iyong mood. Binibigyang diin ni A. Andrew Weil, isang kilalang eksperto sa integrative medicine, na ang mga buong prutas tulad ng grapefruit ay kabilang sa pinakamakapangyarihang natural na paraan upang suportahan ang kalusugan ng atay. Banayad ang epekto, epektibo, at ligtas kapag tama ang paggamit. Sa puntong ito, dapat malinaw na sa iyo, hindi lang ito basta prutas. Isa itong tagapagtanggol ng atay, tagasunog ng taba, at pampalakas ng metabolismo na nasa kusina mo lang. At kung handa ka ng kontrolin ang kalusugan ng iyong atay, mag-comment ng laya. Ipaalam mo sa akin na seryoso ka at handang gumawa ng pagbabago. Sa susunod na kabanata, mas lalaliman pa natin ito. Ipapakita ko kung paano gumagana ang grapefruit sa loob mismo ng atay, sa antas ng cells, para labanan ang taba at pamamaga. Malalaman mo kung bakit mas epektibo ito kaysa sa karamihan ng diet, supplement, o detox drinks, at kung bakit ang tamang paggamit nito ay maaaring tunay na magbago ng kalusugan ng iyong atay. Manatiling nakatutok. Dito nagtatagpo ang agham at praktikal na resulta sa totoong buhay. Naghihintay ang iyong atay na kumilos ka. Ngayong alam mo na kung gaano kalakas ang epekto ng grapefruit, pag-usapan naman natin kung paano ito eksaktong gumagana sa loob ng iyong atay. Dito na nagiging tunay na kapanapanabik ang lahat, at dito mo mauunawaan kung bakit ito napaka-epektibo sa pagtulong sa iyong katawan na magsunog ng taba ng natural. Ang iyong atay ay parang metabolic engine. Mayroon itong dalawang pangunahing gawain pagdating sa taba. Una, mag-imbak ng taba kapag nararamdaman nitong sobra ang enerhiya, at ikalawa, magsunog ng taba kapag kailangan ng katawan ng fuel. Ang problema sa fatty liver disease ay na-stuck ang atay sa storage mode. Patuloy itong nag-imbak ng taba, namamaga, at unti-unting nawawala ang kakayahang magsunog ng taba ng maayos.
Dito pumapasok ang grapefruit, parang reset button para sa iyong atay. Unahin natin ang naringenin, ang pangunahing flavonoid na matatagpuan sa grapefruit. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang naringenin ay ina-activate ang partikular na mga enzyme sa atay na nagpapataas ng fat oxidation. Sa mas simpleng salita, sinasabi nito sa iyong atay. Tigilan mo ang pag-imbak ng taba. Simulan mo na itong sunugin. Napakahalaga nito dahil ang fatty liver ay hindi lang tungkol sa taba na naroon na, ito ay tungkol sa pagkawala ng kakayahan ng atay na magproseso at mag-alis ng taba ng epektibo. Sunod, binabawasan ng grapefruit ang insulin resistance. Ang insulin ay isang hormone na nagsasabi sa atay na mag-imbak ng taba. Kapag ang iyong katawan ay nagiging resistant sa insulin, patuloy na nag-imbak ng taba ang atay, kahit hindi ka naman sobra-sobrang kumakain. Pinapabuti ng naringenin ang insulin sensitivity, ibig sabihin, humihinto ang atay sa hindi kinakailangang pagho-hoard ng taba at nagsisimula itong gamitin bilang enerhiya. Pinapababa rin ng grapefruit ang triglyceride levels, ang mga taba na umiikot sa iyong dugo. Kapag mataas ang triglycerides, nabibigatan ang atay na humahantong sa pag-ipon ng taba at pamamaga. Ipinapakita ng mga pananaliksik na nailathala sa Journal of Nutrition at iba pang siyentipikong journal na ang regular na pagkain ng grapefruit ay maaaring makabuluhang magpababa ng triglycerides sa loob lamang ng ilang linggo. Mas kaunting triglycerides, mas kaunting stress sa atay, at mas mahusay na metabolismo ng taba. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Ang grapefruit ay may anti-inflammatory properties na nagpoprotekta sa mga liver cells laban sa pinsala. Ang fatty liver disease ay nagdudulot ng pamamaga na unti-unting nagpapahina sa atay at maaaring mauwi sa fibrosis o pagkakapilat. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga, pinananatili ng grapefruit ang istruktura at paggana ng atay habang unti-unting nililinis ang naipong taba. Ilagay natin ito sa mas malinaw na larawan. Isipin mo ang iyong atay bilang isang esponghang babad sa mantika at dumi. Kapag pinabayaan, tumitigas ito, bumabara, at hindi na gumagana ng maayos. Ang naringenin at iba pang compounds sa grapefruit ay parang natural na detergent. Pinapaluwag nito ang taba, binabawasan ang pamamaga, at ibinabalik ang pagiging flexible ng atay para muli itong gumana ng maayos. Narito pa ang isang kahangahangang punto, hindi lang sa taba sa atay kumikilos ang grapefruit. Pinapabuti rin nito ang kabuuang metabolismo ng katawan. Sa pagpapahusay ng paggana ng atay, tinutulungan nitong i-regulate ang blood sugar, kolesterol, at produksyon ng enerhiya. Kaya maraming taong nagsasama ng grapefruit sa kanilang pagkain ang nakakapansin ng mas mataas na enerhiya, mas maayos na digestion, at mas malinaw na pag-isip. Ipinaliwanag ni R. Jason Fung, isang kilalang eksperto sa kalusugan ng bato at metabolismo, na ang insulin resistance ang pangunahing sanhi ng fatty liver, at ang direktang pagtugon dito ang pinakamabilis na paraan para baligtarin ang pag-ipon ng taba sa atay. At iyan mismo ang ginagawa ng grapefruit, natural, ligtas, at epektibo. Alam kong may ilan sa inyo ang nag-iisip, talaga bang kaya ng isang prutas ang lahat ng ito? Ang sagot ay, lalo na kung ito ay isinasabay sa tuloy-tuloy at malusog na pamumuhay. Ang mahalaga ay huwag tingnan ang grapefruit bilang isang magic pill, kundi bilang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay signal sa iyong atay na bumalik sa natural nitong fat-burning state. Kung sinusundan mo ito at malinaw ang paliwanag, mag-comment ng like ka. Ipaalam mo sa akin na handa ka ng kontrolin ang kalusugan ng iyong atay, dahil ito na ang puntong nagiging aksyon ang kaalaman. Isa pang mahalagang paalala, pinakamabisa ang grapefruit kapag tama ang pagkonsumo. Ang sariwang prutas o bagong pigang katas ang pinakamahusay. Kalahating grapefruit sa umaga, nang walang laman ang tiyan, ang nagbibigay sa atay ng pinakamagandang pagkakataon na i-activate ang mga fat-burning enzymes at simulan ang paglilinis ng nakaimbak na taba. Iwasan ang processed juice o may dagdag na asukal, binabawasan nila ang benepisyo. Sa huli, narito ang emosyonal na katotohanan, tahimik kang pinaglilingkuran ng iyong atay araw-araw. Pinoprotektahan ka nito laban sa lason, inaayos ang iyong enerhiya,
at pinapanatiling gumagana ang iyong metabolismo, kadalasan habang inaabuso mo ito sa asukal, processed food, at stress. Ang grapefruit ay nagbibigay sa iyong atay ng pagkakataong huminga, mag-reset, at gawin muli ang trabaho nito ng tama. Kung tumatama ito sa iyo, kung nararamdaman mo ang bigat ng tahimik na paghihirap ng iyong atay at handa ka ng kumilos, mag-comment ng Leah. Ipaalam mo sa akin na handa ka nang gawin ang susunod na hakbang. Sa susunod na kabanata, haharapin natin ang pinakamalaking mito tungkol sa asukal sa prutas at ipapaliwanag kung bakit hindi sinasaktan ng grapefruit ang atay tulad ng ginagawa ng processed sugar. Malalaman mo kung bakit ang prutas na ito ay hindi lang ligtas kundi tunay na nakagagamot, at kung bakit ang pag-iwas dito dahil sa takot sa fruit sugar ay isang malaking pagkakamaling maaaring magdulot ng pinsala sa iyong atay. Manatili ka sa akin, naghihintay ang iyong atay. Ngayon, bago ka basta-basta kumuha ng grapefruit, may isang mahalagang bagay kang dapat maunawaan. May malaking mito na kumakalat na lahat daw ng asukal ay masama para sa atay. At dahil may asukal ang prutas, marami ang iniiwasan na ito ng tuluyan. Pero hindi ito totoo. At kung maniniwala ka sa mitong ito, maaari mong napapalampas ang isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa kalusugan ng iyong atay. Ito ang susi, ang asukal sa buong prutas ay ibang-iba sa asukal na nasa soft drinks, candy, o processed foods. Ang asukal sa prutas ay tinatawag na fructose, pero hindi ito kumikilos tulad ng refined sugar. Bakit? Dahil ang buong prutas ay may fiber, antioxidants, bitamina, at natural na compounds tulad ng naringenin na nagbabago kung paano inaabsorb at ginagamit ng iyong katawan ang asukal. Himayin natin ito. Kapag kumain ka ng processed sugar, biglang tumataas ang blood sugar. Napipilitang maglabas ng insulin ang iyong pancreas para kontrolin ito, at bilang proteksyon, nag-imbak ng taba ang iyong atay. Sa paglipas ng panahon, ito ang nag-aambag sa fatty liver disease. Pero kapag prutas ang kinain mo, pinapabagal ng fiber ang pagsipsip ng asukal, iniiwasan ang biglaang spike, at nagbibigay ng pantay at tuloy-tuloy na enerhiya. Sa halip na pabigatin ang atay, tinutulungan ng prutas ang atay na gumana ng mas mahusay. Ang grapefruit, lalo na, ay perpektong halimbawa nito. Ang asukal nito ay kasabay ng mataas na antas ng antioxidants, vitamin E, at naringenin, lahat ng ito ay nagpoprotekta sa liver cells laban sa pinsala, nagbabawas ng pamamaga, at nagpapahusay ng metabolismo ng taba. Sa madaling salita, ginagawang benepisyo ng grapefruit ang asukal na taglay nito, sa halip na maging pabigat. Binibigyang diin ni A. Andrew Weil, isang nangungunang eksperto sa integrative medicine, na ang buong prutas ay hindi lang ligtas, nakagagamot pa. Ipinaliwanag niya na ang antioxidants sa prutas ay tumutulong sa atay na in-neutralize ang mapaminsalang sangkap habang pinapabuti rin ang insulin sensitivity. Ibig sabihin, ang pagkain ng grapefruit ay hindi magpapalala ng taba sa iyong atay, sa halip, tutulungan itong magsunog ng taba ang iyong atay. Ganito mo rin ito maaaring isipin. Isipin mo ang iyong atay bilang isang pabrika na may production line. Kapag processed sugar ang pumasok, binabahan nito ang linya ng trabaho, na-overload ang mga makina, at nagkakaroon ng problema, naiimbak ang taba, tumataas ang pamamaga, at bumababa ang enerhiya. Pero kapag grapefruit ang kinain mo, para kang nagpadala ng bihasang manggagawa na nag-aayos ng linya, nagkukumpuni ng makina, at pinananatiling maayos ang takbo ng lahat. Hindi ang asukal ang problema, kundi ang konteksto nito. At narito ang kamangha-manghang bahagi, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang flavonoids sa grapefruit, lalo na ang naringenin, ay kayang bawasan ang pag-ipon ng taba kahit hindi binabawasan ang calories. Ibig sabihin, nakakakuha ang iyong atay ng direktang biochemical signal para magsimulang magsunog ng taba, kahit walang matinding diet o agarang pagbaba ng timbang. Sa madaling salita, ang grapefruit ay kaagapay ng atay sa pagsunog ng taba, hindi kaaway. Alam kong may ilan pa ring nag-aalala tungkol sa asukal dahil sa mga payo sa diet noon.
Pero ito ang katotohanan, ang pag-iwas sa lahat ng prutas dahil sa takot ay isa sa pinakamasamang bagay na magagawa mo para sa iyong atay. Inaalisan mo ito ng fiber, antioxidants, at natural compounds na aktibong nagpoprotekta at nagpapagaling dito. Ang grapefruit ay hindi lang ligtas, isa ito sa pinaka-epektibong natural na paraan para tumulong sa fatty liver sa kasalukuyan. Kung may saysay ito sa iyo, kung napagtanto mong ang takot mo sa prutas ay maaaring humahadlang sa kalusugan ng iyong atay, mag-comment ng Leah. Ipaalam mo sa akin na naintindihan mo na ang pagkakaiba ng nakasasamang asukal at kapaki-pakinabang na natural na asukal at handa ka ng kumilos. Ngayon, paano mo ito gagamitin sa praktikal na paraan? Magsimula sa kalahating grapefruit sa umaga o sariwang piniga na katas na walang halong asukal. Binibigyan nito ang iyong atay ng pinakamagandang pagkakataon na i-activate ang mga fat-burning enzymes, bawasan ang pamamaga, at pabutihin ang insulin sensitivity. Simple, natural, epektibo. At narito ang emosyonal na katotohanan, tahimik na nahihirapan ang iyong atay sa loob ng maraming taon, habang sinasabihan kang matakot sa isang bagay na maaari pala itong iligtas. Sinasaktan ito ng asukal mula sa processed food. Pero ang asukal sa grapefruit ay pinoprotektahan, pinapagaling, at ibinabalik ang natural na paggana ng iyong atay. Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay isang game changer. Sa puntong ito, malinaw na ang pattern. Hindi inevitable ang fatty liver. Hindi asukal ang kalaban, processed sugar ang kalaban. Kayang pagalingin ng iyong atay ang sarili nito kung bibigyan mo ito ng tamang kasangkapan. At ang grapefruit ay isa sa mga kasangkapang iyon. Kung tumatama ito sa iyo, kung pakiramdam mo ay para kang binigyan ng lihim na susi para maibalik ang kalusugan ng iyong atay, mag-comment ng sayes ngayon mismo. Ipaalam mo sa akin na nakikinig ka, dahil napakahalaga ng susunod na kabanata. Pag-uusapan natin kung sino ang dapat talagang magbigay pansin sa impormasyong ito. Maaari kang magulat kung gaano karaming tao ang mas nangangailangan ng payong ito kaysa sa inaakala nila. Manatili ka sa akin. Handa nang bawiin ng iyong atay ang lakas nito, at ang kaalamang makukuha mo sa mga susunod na bahagi ang magpapakita sa iyo kung paano ito gawin ng natural, ligtas, at epektibo. Ngayon, magpakatotoo tayo. Sino ba talaga ang dapat magbigay pansin sa impormasyong ito? Ang totoo, ang fatty liver ay hindi na sakit lang ng matatanda o ng mga malalakas uminom ng alak. Sa panahon ngayon, laganap na ito, tahimik na naapektuhan ang milyon-milyong tao, at kadalasan ay hindi man lang namamalayan. Kung mayroon kang matigas na taba sa tiyan na ayaw mawala, kahit nagsisikap ka mag-ehersisyo, kung mababa ang enerhiya mo, at pakiramdam mo ay pagod ka pagkatapos kumain, kahit sapat ang tulog mo o kung mabagal, bloated, o pabago-bago ang digestion mo, kailangan mong makinig. Iyan ang mga babalang senyales ng iyong atay, at ang pagwawalang bahala rito ay maaaring maging delikado. Kahit bahagyang mataas lang ang cholesterol o blood sugar, o kung paminsan-minsan kang kumakain ng processed foods o umiinom ng matatamis na inumin, maaaring stressed na ang iyong atay. Ang fatty liver disease ay hindi na bihira. Sa katunayan, hanggang 25% ng mga adult sa buong mundo ang apektado, marami ang hindi alam. Hindi lang ito problema ng matatanda. Mas bata, mga office worker, at maging mga teenager, ay mas madalas nang nadidiagnose ng fatty liver. Bakit? Dahil ang modernong pamumuhay ay punang asukal, refined carbohydrates, stress, at kakulangan sa galaw. Ang atay mo ay dinisenyo para sa natural na pagkain, paminsang alak, at aktibong katawan, hindi para sa tuloy-tuloy na atake ng processed diets. Kung nakikita mo ang sarili mo sa alinman sa mga ito, mag-comment ng Lyra. Ipaalam mo sa akin na nakikinig ka, dahil dito nagiging aksyon ang kamalayan. Tahimik na nahihirapan ang iyong atay, at ngayon ang tamang oras para suportahan ito. Himain natin ang mga high-risk groups. Mga office worker na nakaupo ng maraming oras araw-araw, madalas lumalaktaw ng pagkain o nagmeryenda ng processed foods. Ang sobrang pag-upo ay nagpapabagal ng metabolismo at nag-aambag sa pag-ipon ng taba sa atay.
Mga magulang at caregiver na stressed, kulang sa tulog, at inuuna ang kalusugan ng iba kaysa sa sarili. Ang chronic stress ay nagpapataas ng cortisol, na lumalala ang insulin resistance at taba sa atay. Mga edad 35 pataas na iniisip na normal lang ang belly fat at mababang enerhiya dahil sa edad. May papel ang edad pero marami rito ang kayang iwasan sa tamang pag-aalaga sa atay. Mga paminsan-minsang umiinom ng alak na akala'y walang masamang epekto. Kahit katamtamang alak, kapag pinagsama sa asukal at kakulangan sa galaw, ay nakapagpapalala ng fatty liver. Mga regular na umiinom ng soda, kumakain ng matatamis at fast food. Ang processed sugar ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pag-ipon ng taba sa atay. Ang nakagugulat na katotohanan, marami lang nalalaman na may fatty liver sila kapag may mas seryosong sintomas na pamamaga, paninilaw ng balat o mata, o abnormal na laboratory results. Sa puntong iyon, may pinsala na ang atay at mas matagal ang paggaling. Kaya napakahalaga ng maagang kamalayan at natural na hakbang. Narito ang emosyonal na katotohanan, araw-araw kang pinaglilingkuran ng iyong atay, sinasala ang toxins, inaayos ang metabolismo, at pinananatili kang buhay, habang karamihan ay hindi pinapansin ang mga hudyat nito. Bawat matamis na merienda, late night meal, o laktaw sa paggalaw ay dagdag na stress. Pero ang magandang balita, matibay ang atay. Kapag binigyan mo ito ng tamang kasangkapan at gawi, kaya nitong mag-ayos, magbawas ng taba, at ibalik ang enerhiya. At dito pumapasok ang grapefruit, hindi lang ito prutas, isa itong makapangyarihang kaagapay para sa mga may panganib. Pero pinaka-epektibo ito kapag kinikilala mong nahihirapan ang iyong atay at nagpapasya kang suportahan ito sa tamang paraan. Kung tumatama ito sa iyo, kung napagtanto mong kabilang ka sa isa sa mga high-risk groups na ito, mag-comment ng laya ngayon mismo. Ipaalam mo sa akin na handa kang kumilos, dahil handa nang tumugon ang iyong atay, pero kailangan ang aksyon mo. Isipin mo ito, ang atay mo ang makina ng katawan. Kapag barado o namamaga ito, bumabagal ang lahat, enerhiya, metabolismo, mood, at kahit ang kakayahang magsunog ng taba. Ang pag-iwas ay hindi solusyon, pinapahirap lang nito ang paggaling. Pero ang pag-unawa sa iyong panganib at pag-aksyon ngayon ay kayang magbago ng kalusugan mo sa loob ng ilang linggo. Kaya kung napapansin mo ang belly fat na ayaw mawala, pagkapagod, brain fog, o iba pang banayad na senyales, makinig ka. Hindi lang ito tungkol sa itsura o timbang, ito ay tungkol sa panghabang buhay na kalusugan. Sa pag-aksyon ngayon, binibigyan mo ang iyong atay ng pagkakataong mag-reset, gumaling, at protektahan ang katawan mo sa mga darating na taon. Sa susunod na kabanata, lalaliman natin kung paano gamitin ang grapefruit ng tama para tunay na makinabang ang iyong atay, ang pinakamainam na paraan ng pagkain nito, tamang oras, at tamang dami. Dahil kasing halaga ng ano ang paano. Manatili ka sa akin. Matagal nang hinihintay ng iyong atay ang sandaling ito, at ang kaalamang susunod ay maaaring maging turning point ng iyong kalusugan. Ngayong alam mo na ang lakas ng grapefruit para sa iyong atay, oras na para pag-usapan ang pinakamahalagang hakbang, kung paano ito gamitin ng tama. Dahil ito ang totoo, kahit gaano pa kalakas ang isang natural na lunas, hindi ito gagana kung mali ang paggamit. Una, pag-usapan natin ang anyo. Pinaka-epektibo ang grapefruit kapag sariwa at kinakain ng buo. Bakit? Dahil ang buong prutas ay may fiber, natural enzymes, at antioxidants na kadalasang nawawala sa mga processed juice o deleta. Ang fiber ang nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal, ang antioxidants ang nagbabawas ng pamamaga, at ang enzymes ang tumutulong sa atay na mag-metabolize ng taba ng mas maayos. Ang pagkain ng buong prutas ay parang pagbibigay sa iyong atay ng kumpletong set ng tools para makapagsimulang gumana ulit ng tama. Ngayon, mahalaga ang tamang oras. Inirerekomenda ng mga eksperto ang pagkain ng kalahating grapefruit sa umaga, mas mainam kung walang laman ang tiyan. Bakit sa umaga? Dahil ang natural na detox at metabolic processes ng atay ay pinakaaktibo pagkatapos ng magdamagang pahinga. Kapag binigyan mo ito ng grapefruit sa oras na ito,
ibinibigay mo ang mga sustansyang kailangan nito upang i-activate ang fat-burning enzymes sa mismong oras na handa ang iyong atay. Kung mas gusto mo ang juice, siguraduhing bagong piga at walang dagdag na asukal. Kahit ang natural sugar mula sa ibang prutas o pulot na idinadagdag sa grapefruit juice ay maaaring magpahina sa epekto nito sa pagbabawas ng taba sa atay. Panatilihin itong simple. Kalahating prutas o isang maliit na baso ng purong juice ay sapat na para simulan ang proseso. Narito ang isang mahalagang punto na madalas nakakaligtaan. Pinakamabisa ang grapefruit kapag bahagi ito ng tuloy-tuloy na routine, hindi isang beses lang na himala. Hindi nabuo ang fatty liver sa isang gabi, ipon ito ng taba sa loob ng mga buwan o taon. Ang pagbabalik sa maayos na kalagayan ay nangangailangan ng oras, konsistensya, at tamang kombinasyon ng gawi. Ang araw-araw na pagkain ng grapefruit ay isang malakas na senyales sa iyong atay na lumipat mula sa fat storage mode patungo sa fat burning mode. Ngunit may ilang paalala na dapat tandaan. Ang grapefruit ay maaaring makipag-interact sa ilang gamot, lalo na sa statins at mga gamot sa alta presyon. Kung umiinom ka ng gamot, kumonsulta muna sa iyong doktor bago magsimula ng araw-araw na grapefruit routine. Hindi ito dahilan para iwasan ito, pag-iingat lang para sa kaligtasan. Isa pang tip, iwasan ang packaged grapefruit juice. Karamihan sa commercial juices ay pasteurized at kadalasang may dagdag na asukal na sumisira sa benepisyo nito sa atay. Laging piliin ang sariwa. At huwag ding isabay ang grapefruit sa mataas na asukal na pagkain dahil maaari nitong ma-overwhelm ang atay at pahinain ang fat-burning effect. Gawing simple natin. Kumain ng kalahating grapefruit o minom ng maliit na baso ng sariwang juice tuwing umaga. Inumin o kainin ito nang walang laman ang tiyan kung maaari. Iwasan ang processed juices at dagdag na asukal. Panatilihin ang konsistensya sa loob ng mga linggo, hindi lang ilang araw. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit napakabisa nito. Kapag natanggap ng iyong atay ang mga sustansya mula sa grapefruit, ina-activate ng naringenin ang mga enzyme na direktang tumatarget sa taba, ang vitamin N ay sumusuporta sa detoxification, at ang fiber ay tumutulong sa pagkontrol ng pagsipsip ng asukal. Isa itong tatlong hakbang na aksyon, magsunog ng taba, magbawas ng pamamaga, at suportahan ang detox. Kapag ginagawa mo ito ng tuloy-tuloy, nagsisimulang ayusin ng atay ang sarili nito ng natural. Narito ang emosyonal na katotohanan, tahimik kang pinaglilingkuran ng iyong atay araw-araw, pinoprotektahan ka laban sa toxins, inaayos ang metabolismo, at pinananatili ang iyong enerhiya, kahit na sobra na ang bigat na dinadala nito. Sa tamang paggamit ng grapefruit, sa wakas binibigyan mo ang iyong atay ng suportang kailangan nito. Hindi ka lang kumakain ng prutas, binibigyan mo ang katawan mo ng senyales na mag-ayos, magbawas ng taba, at ibalik ang enerhiya. Kung malinaw ito sa iyo, kung handa ka ng kontrolin at suportahan ang iyong atay ng natural, mag-comment ng Leia. Ipaalam mo sa akin na sumusunod ka at handa ka sa susunod na hakbang. Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin kung gaano katagal bago makita ang resulta at ano ang aasahan kapag nagsisimula ng gumaling ang iyong atay. Malalaman mo ang makatotohanang timeline, mga senyales ng pagbuti, at kung paano panatilihin ang pangmatagalang kalusugan ng atay. Dito nagtatagpo ang pasensya at adham, at ang resulta ay maaaring magbago ng buhay. Manatili ka sa akin. Handa nang mag-reset ang iyong atay, at ang mga hakbang na gagawin mo ngayon ay maaaring lubos na magpabuti ng iyong kalusugan sa mga darating na linggo at buwan. Sa puntong ito, natutunan mo na kung paano sinusuportahan ng grapefruit ang iyong atay, kung paano ito gamitin ng tama, at kung bakit ito isang napakalakas na natural na kasangkapan. Pero ang tanong na nasa isip ng lahat ay ito, gaano katagal bago ko makita ang resulta? Ang totoo, matatag ang atay, pero hindi ito gumagaling sa magdamag. Ang pagbabawas ng taba sa atay at pagbabalik ng normal nitong paggana ay inaabot ng ilang linggo, hindi ilang araw. Pero ang maganda, totoo at nasusukat ang mga resulta, basta tuloy-tuloy ka. Ayon sa mga eksperto tulad nina Ear Jason Fung at Ear Mark Heman,
ang mga pagbabago sa liver fat at function ay maaaring makita sa loob ng 3 hanggang 6 na linggo ng consistent na suporta sa pagkain at lifestyle. Wala pang 2 buwan, maaaring magsimulang magsunog ng taba ang iyong atay imbes na mag-imbak, bumaba ang pamamaga, at bumalik ang enerhiya. Ano ang mga senyales na gumagaling na ang iyong atay? Narito ang dapat mong asahan. Mas mataas na enerhiya, isa ito sa mga unang napapansin ng marami. Mas magaan ang pakiramdam sa umaga at mas alerto sa buong araw. Ibig sabihin nito, mas mahusay nang gumagana ang iyong atay sa pagproseso ng sustansya at pag-alis ng toxins. Unti-unting pagbawas ng belly fat, dahil malapit ang ugnayan ng fatty liver at taba sa tiyan, ang pagsuporta sa atay ay kadalasang nagreresulta sa dahan-dahang pagliit ng belly fat. Huwag mag-expect ng biglaan, steady at progresibo ito. Pero sa tamang paggamit ng grapefruit at balansing pagkain, may makikita kang pagbabago. Mas maayos na digestion, ang malusog na atay ay tumutulong sa tamang produksyon ng bile. Maaari mong mapansin ang mas kaunting bloating, mas maayos na pagtunaw ng pagkain, at mas regular na pagdumi. Mas malinaw na isip at mas magandang mood, ang fatty liver ay maaaring magdulot ng brain fog at mababang mood dahil sa metabolic imbalance. Habang gumagaling ang atay, maraming tao ang nakakapansin ng mas malinaw na pag-isip at mas maayos na focus. Pagbuti ng lab results, kung mino-monitor mo ang liver enzymes, cholesterol, o triglycerides, maaari kang makakita ng positibong pagbabago sa loob ng 1-2 buwan. Mahalaga ang timing katulad ng consistency. Ika-5 pagkakamali, umaasang agad-agad ang resulta. Ang fatty liver ay nabubuo sa loob ng buwan o taon. Ang proseso ng paggaling ay kailangan ng oras. Ang mga unang senyales ng pagbabago, tulad ng mas mataas na enerhiya, mas maayos na digestion, o nabawasang bloating, ay maaaring makita sa 2-3 linggo. Ngunit ang malaking pagbabawas ng taba sa atay ay maaaring abutin ng ilang linggo hanggang buwan. Mahalaga ang pasensya, huwag panghinaan ng loob kung mabagal ang resulta. Ika-6 na pagkakamali, pagbaliwala sa mga interaksyon sa gamot. Ang grapefruit ay kilalang nakakaapekto sa ilang gamot, kasama na ang statins, gamot sa blood pressure, at anti-anxiety medications. Kung umiinom ka ng prescription drugs, kumonsulta muna sa doktor bago simulan ang araw-araw na grapefruit routine. Mahalaga ang kaligtasan. Gusto mong gumaling ang atay mo, hindi mapanganib. Ika-7 pagkakamali, sobra-sobrang pagkain. Ang labis na pagkain ng grapefruit dahil iniisip na mas marami, mas mabuti, ay maaaring magdulot ng digestive discomfort, acid reflux, o interaksyon sa gamot. Kalahating grapefruit o maliit na baso ng fresh juice araw-araw ay sapat na para makuha ang maximum na benepisyo. Mas mahalaga ang kalidad at consistency kaysa sa dami. Narito ang isang emosyonal na katotohanan. Tahimik na pinoprotektahan ng atay mo ang katawan mo sa loob ng maraming taon, tinatanggap ang epekto ng dieta, lifestyle, at stress mo. Karapat-dapat itong alagaan, bigyan ng consistency, at igalang. Ang pag-iwas sa mga karaniwang pagkakamaling ito ay tungkol sa pagbibigay respeto sa atay, pagbibigay ng suporta para ito'y gumaling, at pagbibigay daan sa katawan mo na umunlad. Kung nakagawa ka man ng alinman sa mga pagkakamaling ito, huwag panghinaan ng loob. Ang kaalaman ang unang hakbang tungo sa pagbabago. Sa pamamagitan ng pagtama sa mga gawin na ito at pagsasama ng grapefruit sa tamang hydration, ehersisyo, tulog, stress management, at nutrient-rich diet, mapapalakas mo ang tsansa na mabalik sa normal ang fatty liver ng natural. Kung nakikinig ka at handa ng isagawa ang mga estratehiyang ito ng tama, mag-comment ng laya. Ipaalam na committed ka sa kontrol ng kalusugan ng atay mo dahil dito nagiging aksyon ang kaalaman. Sa susunod at huling kabanata, bubuod natin lahat ng natutunan, ipapaalala ang mga pangunahing hakbang, at bibigyan ka ng huling buos ng motibasyon. Dito nagtatagpo ang lahat ng piraso, at matututuhan mo kung paano lumikha ng sustainable, liver-supportive lifestyle na nagpapanatili ng mababang taba at mataas na enerhiya sa loob ng maraming taon. Manatili ka sa akin.
Handa nang mag-reset ang atay mo. Kayang maghilom ng katawan mo. At ang mga hakbang na gagawin mo ngayon ay maaaring baguhin kung paano ka makakaramdam, gagana, at mabubuhay sa natitirang bahagi ng buhay mo. Binabati kita sa pag-abot mo hanggang sa puntong ito. Kasama mo ako sa bawat kabanata, at ngayon, panahon na para pagsamahin ang lahat, upang makita ang buong larawan kung paano kayang baguhin ng grapefruit at simpleng lifestyle choices ang kalusugan ng iyong atay, enerhiya, at buhay. Una, balikan natin ang paglalakbay. Nagsimula tayo sa pag-unawa na ang fatty liver ay hindi maiiwasan, at na ang atay mo ay tahimik na nagkakaproblema habang sinusuportahan ang katawan mo sa loob ng maraming taon. Natutunan mo na ang grapefruit ay isang makapangyarihang kakampi, punong-puno ng naringenin, vitamin E, fiber, at antioxidants na nagtutulungan para tulungan ang atay mo na sunugin ang taba, bawasan ang inflammation, at maibalik ang normal na function. Nalaman mo rin na ang asukal sa prutas ay hindi kaaway mo. Ang asukal sa grapefruit ay kumikilos ng iba kumpara sa processed sugar dahil sa fiber at natural compounds. Sinusuportahan nito ang insulin sensitivity, binabawasan ang triglycerides, at tinutulungan ang atay na i-metabolize ang taba sa halip na imbak ito. Natukoy natin ang mga taong pinakamakikinabang sa impormasyong ito, sinumang may stubborn belly fat, mababang enerhiya, problema sa digestion, o metabolic concerns. Kahit ikaw ay 30, 50, o 70, kung matagal mo nang binabaliwala ang atay mo, ngayon na ang panahon para kumilos. Mag-comment ng Maya kung nakikita mo ang sarili mo dito at ipaalam na nakikinig ka. Tinalakay din natin kung paano tama ang paggamit ng grapefruit, kalahating sariwang grapefruit o maliit na baso ng freshly squeezed juice sa umaga, sa walang laman na tiyan, araw-araw. Mas mahalaga ang timing, kalidad, at consistency kaysa sa dami. Bukod sa grapefruit, natutunan mo rin ang tungkol sa hydration, ehersisyo, tulog, stress management, at nutrient-rich diet. Ang mga gawin na ito ay nagtutulungan sa grapefruit para suportahan ang pagbawas ng taba sa atay, pagpapabuti ng metabolismo, at pagbabalik ng enerhiya. Isipin ang grapefruit bilang spark, at ang iba pang habits bilang gatong, magkasama, nagbibigay ito ng tunay at pangmatagalang pagbabago. Tinalakay din natin ang mga karaniwang pagkakamali na nagpapabagal sa progreso, inconsistency, umaasa lamang sa grapefruit, pagbaliwala sa processed sugar, maling timing, unrealistic expectations, interaksyon sa gamot, at sobra-sobrang pagkain. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga ito, binibigyan mo ang atay mo ng pinakamalaking tsansa na gumaling ng natural, ligtas, at epektibo. Ngayon, narito ang emosyonal na katotohanan, ang atay mo ay tahimik na nagtatrabaho araw-araw, tinatanggap ang pinsala mula sa stress, maling dieta, at lifestyle habits. Hindi ito nagrereklamo. Hindi ito nagpapatigil. At gayunpaman, kaya nitong gumaling kung bibigyan mo ito ng tamang tools at habits. May kapangyarihan kang baligtarin ang fatty liver, pataasin ang enerhiya, pagandahin ang digestion, at maibalik ang vitality mo ng natural. Narito ang iyong action plan. Kumain ng kalahating grapefruit o uminom ng sariwang grapefruit juice sa umaga araw-araw. Panatilihing hydrated, 2-3 litro ng tubig bawat araw. Gumalaw, kahit moderate exercise araw-araw ay tumutulong sa atay na sunugin ang taba. Bigyang prioridad ang 7-8 oras na kalidad na tulog gabi-gabi. Bawasan ang stress gamit ang meditation, deep breathing, o paglalakad sa kalikasan. Mag-focus sa nutrient-rich, whole food diet, iwasan ang processed sugar at refined carbs. Maging consistent at matyaga, ang resulta ay makikita sa loob ng ilang linggo, hindi sa isang araw. Kung lahat ng ito ay tumutugma sa iyo, kung handa ka ng seryosohin ang kalusugan ng atay mo at gumawa ng pagbabago ngayon, mag-comment ng Leah. Ipaalam na nakikinig ka at committed sa pagkilos. Bago tayo matapos, gusto kong ipaalala, kung may natutunan kang mahalaga mula sa video na ito, mag-subscribe sa aming channel, Gintong Sustansya, at pindutin ang notification bell para hindi mo mai-miss ang anumang tips na makakatulong sa kalusugan mo. Karapat-dapat ang atay mo ng tamang pangangalaga,
at nandito kami para gabayan ka sa bawat hakbang. At sa huli, kung nakita mong helpful, informative, at motivating ang video na ito, mag-thumbs up ngayon. Makakatulong ito na maabot ang mas maraming tao na kailangan ang kaalamang ito, at tulad mo, nais na kontrolin ang kalusugan ng kanilang atay ng natural. Tandaan, matibay ang atay mo. Kaya nitong gumaling. At may kapangyarihan kang suportahan ito. Sa grapefruit, tamang habits, at kaalaman, maaari mong maibalik ang atay mo, sunugin ang taba, pataasin ang enerhiya, at mamuhay ng mas malusog sa mga darating na taon. Ito ay hindi lamang video. Ito ang roadmap mo. Ito ang gabay mo sa mas malusog na atay, mas malakas na metabolismo, at mas magandang buhay. Gawin ang mga hakbang na ito ng seryoso, maging consistent, at panoorin ang pagbabago ng katawan mo. Salamat sa panonood hanggang sa dulo. Ang video na ito ay ginawa para sa iyo dahil karapat-dapat ang atay mo sa pinakamahusay na pangangalaga. Mag-subscribe, kumilos, at simulan ang iyong paglalakbay patungo sa mas malusog na buhay ngayon.